Isipin mo ba naman, kung may anak kang 7 at mamamatay lahat sa isang babae, ano kayang pakiramdam ng nanay at tatay? Sasabihin, walang hiya naman, naubos yung lahi ko. Yeah. Pero kung titingnan natin, kwento lang yon na sa isipan nila para hulihin ang Panginoon. Pero hindi naman sila naging matagumpay. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na nag-asawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tayo dito sa lupa, saklaw tayo ng space and time. Pagdating sa kaluwalhatian ng langit, wala na, dahil wala na tayong katawan. Kaya ganun ho ang ng ating pananampalataya na merong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ang ating mga pinagdiriwang na mga martir sa araw na ito, mga kasama ni Charles Luanga, tunay na sila ay nag-alay ng buhay para kay Kristo. Sabi nga sa kasaysayan, the blood of martyrs is a new seed of Christian. Kaya kapag maraming mga pinapatay ng mga Kristiyano, lumalago ang mga Kristiyano at dumadami. Yon ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya tunay na kailangan natin ng mga sakripisyo para lalong dumami ang Kristiyano. Higit sa lahat, kailangan din natin magsakripisyo para tayo'y magbago at higit sa lahat ang ating kapwa at ang ating bayan. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano bang inaalay kong sakripisyo? Dahil si Charles Luanga, nag-alay sila. Bakit? Dahil mayroon silang tiwaling hari, haring mapagsamantala na hindi kaya-aya ang mga ginagawa. Mayroong mga baluktot na uri ng buhay. Kaya nanindigan sila Charles at mga kasama niyang mga Kristiyano na hindi manaig ang kasamaan ng hari. Kaya buhay man nila ay inialay nila dahil sa kanilang pananalig at pagmamahal sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang pwede kong ialay para sa aking bayan, para sa aking kapwa, at para sa aking sarili? Dahil kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, napakasalimuot. Kailangan natin ng sakripisyo. Humingi tayo ng tulong kay Charles Luanga na sana matuto rin tayong magsakripisyo na mga tiwali, na maling gawain sa ating bayan at sa ating sambayanan ay magbago sa tulong ng ating panalangin. Kapag ako ay nagbibigay ng mga recollection sa mga kabataan, tinatanong ko sila, ang magkakaklase nyo ba ng mga loko-loko ipinagdarasal nyo? Kadalasan sabihin nila, ba't namin ipagdadasal, Father? Sabi ko, sa tingin nyo, kung hindi nyo ipagdadasal, magbabago ba yan? Ganon din ang dapat natin tingnan sa ating tahanan, sa ating sambayanan, sa ating bayan. Kung hindi natin ipagdadasal ang mga tiwali, tunay na walang mangyayari. Ngunit kailangan natin ang tulong ng bawat isa na sa ating sakripisyo, tunay tayong maging matagumpay na lahat tayo ay maligtas. Kaya yan ang hamon sa atin. Sa aking pag-uwi, sinong dapat kong pag-alayan ng sakripisyo at panalangin upang magkaroon ng pagbabago sa sarili ko, sa kapwa ko, at sa bayan ko. Kaya tumimik tayo sandali, pagdasal natin ang bawat isa na sana manahan yan sa ating buhay at paglaanan natin ng panalangin at sakripisyo.